Ngunit alam ito ni Pangulong Ferdinand Marcos, pati na rin ang iba pang mga makapangyarihang bansa sa buong mundo. Sa katunayan, sa unang taon ng Disyembre 31, 1985, sa kanyang pambansang mensahe sa lahat ng mga Pilipino, ipinahayag niya na ang 1986 ay ang katuparan ng dakilang kapalaran ng Pilipinas. Dahil alam niya na ang International Court ruling sa mga kayamanan ni Yamashita ay matatapos na, at ito'y magiging legal na pag-aari na ng sambayanang Pilipino. At ang Pilipinas na ay dineklarang legal na may-ari ng lahat ng mga kayamanan ito. Hindi ito alam ng mga Pilipino noon. Ngunit alam ito ni Pangulong Ferdinand Marcos, pati na rin ang iba pang mga makapangyarihang bansa sa buong mundo. Sa katunayan, sa unang taon ng Disyembre 31, 1985, sa kanyang pambansang mensahe sa lahat ng mga Pilipino, ipinahayag niya na ang 1986 ay ang katuparan ng dakilang kapalaran ng Pilipinas. Dahil alam niya na ang International Court ruling sa mga kayamanan ni Yamashita ay matatapos na, at ito'y magiging legal na pag-aari na ng sambayanang Pilipino. At ang Pilipinas na ay dineklarang legal na may-ari ng lahat ng mga kayamanan ito. Hindi ito alam ng mga Pilipino noon. Ngunit alam ito ni Pangulong Ferdinand Marcos, pati na rin ang iba pang mga makapangyarihang bansa sa buong mundo. Sa katunayan, sa unang taon ng Disyembre 31, 1985, sa kanyang pambansang mensahe sa lahat ng mga Pilipino, ipinahayag niya na ang 1986 ay ang katuparan ng dakilang kapalaran ng Pilipinas. Dahil alam niya na ang International Court ruling sa mga kayamanan ni Yamashita ay matatapos na. At Kung ang lahat ng kayamanan ni Yamashita ay Pilipinas na Pilipinas na ang nag-aangkin na may-ari. Yung international ruling sa buong mundo tungkol sa yaman ni Yamashita, ang sabi, Pilipinas na raw ang pinangangalandakan nila na may-ari ng mga kayamanan ni Yamashita. Ang tanong ko naman, kung Pilipinas na ang may-ari ng sangkaterbang kayamanan ni Yamashita, di ba kasi ang mga Hapon noon ay nangulimbat. Ibig sabihin, pinagkukuha nila yung mga kayamanan ng mga iba't ibang bansa na sinakop nila. At isa nga daw doon, yung Golden Buddha na nakuha ni Mark de Guzman. At yung Golden Buddha, Mark de Guzman, minsan kasi Mark de Guzman, meron naman sinasabi Mark Rojas, iba't iba ang apelyido. May Mark Rojas, may Mark de Guzman, may Mark Reyes, iba't iba nga eh. Ang sabi, ang nakakuha daw nun ay yung Mark de Guzman o Mark Rojas na ano daw yun, ayon daw yun sa pahayag ng isang Hapones o isang Hapon na pamangkin daw ng Hapon na nagtago ng kayamanan na yun. At tapos nakuha daw yun malapit sa City Hall ng Baguio. Tapos nung makuha daw yun, parang sa piliton daw na kinuha naman nitong si Ferdinand Marcos Sr. na ngayon kiniklaim daw nung Mark Rojas. Ang tanong, kung ang diniklara noong 1986 na kung ang Pilipinas ang may-ari ng kayamanan ni Yamashita, tama lang naman siguro na kunin ni Marcos yun, di ba? Kay Mark de Guzman o Mark Rojas, o bigyan na lang niya ng maghati sila kasi may karapatan talaga ang gobyerno doon. Pero hindi pwede na sabihin ni Mark Rojas na ninakaw yun ni Ferdinand Marcos sa kanya, kasi unang-una may karapatan ng gobyerno doon dahil ang gobyerno ang may-ari ng ang gobyerno ang namamahala sa Pilipinas, at sa Pilipinas naman nakuha yun, 'di ba? Kaya walang karapatan tong Mark de Guzman na to o Mark Rojas na ipagsigawan sa social media na ninakaw daw ni Ferdinand Marcos yung Golden Buddha na yun, 'di ba? Dahil diniklara na nga international na ang may-ari ng mga treasure ni Yamashita ay ang Pilipinas. Tapos ito pa ang tanong, bakit ang PCGG ayaw pa rin ibigay yung pera ng mga Marcos sa mga Marcos? Bakit nakalagay doon Marcos money pero ang mga Marcos
kailangan pa nilang nakawin sa paraan ng pag-withdraw. Kailangan pa nilang kumuha ng mga dami-dami. Bakit hindi nila ma-withdraw sa legal na paraan ang pera nila na nakalagay Marcos money? Ibig sabihin kasi yung mga pera na yan ni Marcos, mga ano yan eh, yan yung mga kalipunan ng mga kalipunan ng kayamanan ng mga Yamashita eh, di ba? O bakit hindi makuha ng Marcos? Ganung kung tutuusin eh, may karapatan naman sila dahil ama nila ang ang nakaupo nung panahon na binubungkal yung mga kayamanan na yun, di ba? O bakit ngayon pinahihirapan pa ng PCGG? Bakit ayaw alisin ang control sa kayamanan ng mga Marcos? Gayong internationally acclaim na nga na Pilipinas ang may-ari nun. Bakit ngayon ang Pilipinas bilang nakaupo ang Pangulo ay si Marcos, bakit ayaw ibigay? Bakit pinagbabawalan pa rin na makuha nila ang kanilang mga kayamanan na inilit o ipinadlak ng PCGG, di ba? Unfair yun. Kaya itong Mark de Guzman o ano ba yun? Yung nagsasabi na ano daw yung kinukuha, nahuli daw sa akto yung kinukuha yung pera ng mga Marcos ng isang Chinese national sa Hong Kong Bank ba yun? Ay parang lumalabas peke. Kasi deklarado na nga na pag-aari ng Marcos ang mga Yamashita Treasure eh. Alam naman natin na isa sa naging kayamanan ng mga Marcos ay ang mga Yamashita Treasure na nakuhaan nila mismo nung panahon na nakaupo si Ferdinand Marcos Sr. O kung may yan dineklara na nga ng International Tribunal para sa kayamanan ng mga Yamashita na ang Pilipinas na ang may karapatan na magme-ari ng kanilang kayamanan, bakit hindi pa rin makuha-kuha ng mga Marcos ang kanilang mga itinatagong yaman daw kuno? Marami daw silang mga ill-gotten wealth. Kung tutuusin, yung mga ill-gotten wealth na yan yung mga kayamanan ng yumaong Yamashita ng Japan. Ngayon, internationally, sinabi na nga na ang mga Pilipino na ang may-ari niyan. O, di ibig sabihin, ang Pilipinas na ang may-ari niyan, may karapatan ng withdrawin yan. Yung mga ill-gotten wealth na yan ni PBBM, di ba? Bakit hanggang ngayon ayaw para ibigay kay PBBM ng legal? Ay nako, ewan. Bakit kaya?